Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Lance, 27 years old, taga Angeles, Pampanga. Hindi ko na rin po gagamitin ang tunay kong pangalan para na rin sa privacy naming lahat. Isa po akong simpleng lalaki na akala ko okay na ang lahat noon. May fiancé at may plano sa buhay. Pero may isang pagkakamali na akong nagawa na hindi ko na mababawi. Kaya po ako sumulat sa inyo ay para maibahagi ko ang isang pahina ng aking buhay para kapulutan ng aral. Nagsimula ang lahat pagkatapos naming gumraduate. Papa Choy, doon ko na naisip na si Trixie na talaga. Siya na yung gusto kong makasama habang buhay. Halos 2 taon na rin kaming magkasintahan noon. At masasabi kong kilala na namin ang isa't isa. Nakilala ko si Trixie noong college. Tahimik lang siya pero may dating. Isang beses ay naglakas loob akong kausapin siya. Hi, classmate kita sa Polsai, di ba? Awkward kong bungad. Ngumiti siya ng konti. Oo, ikaw si Lance, no? Doon na nagsimula ang lahat. Niligawan ko na siya and di nagtagal ay sinagot niya rin ako. Habang tumatagal ay mas lalo ko siyang nakikilala. Simple lang siya pero may paninindigan, lalo na pagdating sa sarili niya. Isang gabi habang magkasama kami sa park ay doon siya may inamin sa akin. Mag 1 week pa lang kaming mag-on noon. Lance, may sasabihin ako. Medyo seryoso niyang sabi. O ano yun? Tanong ko naman. Hindi kasi ako naniniwala sa premarital sex. Gusto ko, kung ibibigay ko na yung sarili ko, sigurado na ako. Yung siguradong asawa ko na. Natahimik ako sandali, pero tumango rin agad. Okay lang sa akin, Trixie. I respect that. Hindi ko ide-deny, Papa Choy, may mga pagkakataon na nahihirapan din ako. Minsan napapabiro pa ako kapag magkasama kami. Sigurado ka? Kahit konti? Sabay tawa ko. Simple lang siya ng ngiti. Lunch naman konting tiis lang. Ngunit sa totoo lang, ay tiniis ko yon dahil mahal ko siya. Para sa akin, ay mas importante yung relasyon namin kesa sa pansariling kagustuhan ko. Pagkatapos naming makapagtapos, ay pareho na kaming nagkaroon ng maayos na trabaho. Unti-unti ay naging stable kami. May ipon, may plano, at suportado rin kami ng pamilya ng isa't isa. Isang araw ay kinausap ko siya habang nagdi-dinner kami. Trixie, feeling ko ready na tayo. Ready saan? Halatang naguguluhan na tanong niya. Kinuha ko yung maliit na kahon sa bulsa ko. Sa next step, sa habang buhay. Nanlaki ang mata niya. Lance, lumuhod ako sa harap niya. Will you marry me? Napahawak siya sa bibig niya, halatang kinikilig at naiiyak. Yes, oo Lance. Doon ko naramdaman na parang kompleto na ang lahat. Akala ko ay yun na yung simula ng mas maayos at masayang buhay namin. Hindi ko lang alam na may isang pagkakamali pala akong magagawa na sisira sa lahat ng iyon. Minsan ay nagyaya ang mga tropa ko na mag-inom. Simpleng tambay lang, kwentuhan at tawanan. Yung tipong pahinga lang sa trabaho. Kilala sila ni Trixie, kaya tiwala naman siya
kapag sila ang kasama ko. Pre, ano ka ba naman? Engaged ka na tapos wala pa ring nangyayari sa inyo? Bungad agad ni Carlo habang nagbubukas ng beer. Nagtawanan sila. Grabe ka naman, Lance. Nag-propose ka na agad. Hindi ka pa nga naka-score eh. Sure ka na ba dyan? Dagdag pa ni Migs. Napailing na lang ako sabay tawa. Mga loko kayo. Hindi naman kasi lahat umiikot doon. Ay wow, ang lalim ah. O sige nga, totoo ba yan? Wala talaga. Sigaw ni Carlo. Napailing ako ulit pero may konting yabang na rin sa tono ko. Oo, wala nga. Sa maniwala kayo sa hindi, nag-i-exist pa yung ganon. Yung berhen bago iharap sa altar. At si Trixie yun. Woo! Sabay-sabay silang nagsigawan. Solid ka pre. Respeto. Iba ka talaga. Sabi ni Migs habang tinatapik ako sa balikat. Pero may isang hindi sumang-ayon. Si Japs. Yung pinakamakulit sa grupo. Ulul, hindi ako naniniwala. Ikaw magtitiis? Hanggang kasal? Hindi ka makakatiis? Tao ka lang pre. Sabat niya. Natawa ako pero may konting kurot yung sinabi niya. Kaya ko pre, para kay Trixie. Sigurado ka? Paano pag naglalambingan na kayo? Yung tipong magkadikit na tapos halikan pa. Pang-aasar pa niya. Pre, automatic na yun. Hindi mo maiiwasan yun. Dagdag ni Carlo. Napailing ako at uminom na lang. Kontrol lang mga pre. Disiplina ba? Disiplina mong mukha mo. Sige nga, pag dumating yung point na yun, maalala mo rin ako. Sagot ni Jap sabay tawa. Nagkatawanan ulit sila, pero sa totoo lang ay napaisip din ako. Kasi totoo naman na hindi madali, Papa Choy. May mga pagkakataon talaga na nagiging malapit kami ni Trixie. Yung tipong tahimik lang. Magkatabi at minsan nakayakap siya sa akin. May mga moments din na nagkikiss kami at hindi naman maiiwasan yon bilang magkasintahan. Minsan nga lang ay napapahinto siya. Lance, bahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Ano yun? Sagot ko, kahit ramdam ko na kung saan papunta. Hanggang dito na lang muna please. Humihinga ako ng malalim sabay tango. Oo naman. Gumingiti siya tapos yayakap ulit na para bang walang nangyari. Pero sa loob ko ay hindi ganon kadali. Bilang lalaki ay may mga nararamdaman din ako na hindi basta nawawala. Hindi naman ako santo. May mga pagkakataon na gusto kong mas lumapit at mas humigpit yung hawak ko. Pero lagi kong pinipigilan ang sarili ko. Doon ko mas naiintindihan yung sinasabi ng tropa ko. Hindi madali ang magpigil. Kaya ang ginagawa ko ay ako na lang mismo ang umiiwas minsan. Pag nararamdaman kong lumalalim na yung moment, ay ako na yung nagdi-distance. Trixie, uuwi na ako. Minsan kong sabi kahit ayaw ko pa. Ang aga pa, sagot niya. May pasok pa bukas eh. Palusot ko. Hindi ko na rin sinasabi yung totoong dahilan. Sa mga gabing mag-isa ako, ay doon ko nilalabanan yung sarili ko. May mga paraan naman para kumalma at para mawala yung bigat ng pakiramdam. Tahimik ko na lang ginagawa yon at hindi ko na kinikwento kahit kanino, lalo na sa mga tropa ko. Kasi para sa akin ay hindi na nila kailangan malaman pa. Ang importante ay kinakaya ko. Kinakaya ko para kay Trixie. Kinakaya ko dahil ayokong masira
yung respeto na meron kami sa isa't isa. At sa bawat araw na lumilipas, ay pinapatunayan ko sa sarili ko na kaya kong panindigan yung desisyon ko. Kahit mahirap, kahit minsan parang gusto ko nang sumuko, ay pinipili ko pa rin na igalang siya. Konting tiis lang, sabi nga niya palagi. At yun yung pinanghahawakan ko. Hindi man perpekto at hindi man madali, pero ginagawa ko yung best ko para manatiling buo yung relasyon namin. Kasi sa huli, ang mahalaga sa akin ay hindi kung ano yung wala pa sa amin, kundi kung ano yung meron kami. Hindi ko rin maikakaila, Papa Choy, na may mga pagkakataon talaga na nahihirapan akong labanan ang sarili ko. Kahit anong pilit ko, ay may mga moment na parang sinusubok talaga ako. Lalo na nung naging madalas yung paglabas namin ng tropa. Halos linggo-linggo ay nagyayaya si Migs. Pre, tara chill lang. Isang inuman lang, sabi niya. Akala ko dati simpleng bar lang. Pero kalaunan ay napansin ko na iba pala yung lugar. May mga babaeng nakaupo sa tabi ng mga customer. May mga nakangiti at lumalapit na parang sanay na sanay sa trabaho nila. Doon ko rin nalaman na may mga escort girls pala doon. Yung iba, nag-a-apply pa raw sa Japan. Pre, tignan mo yun, oh. Ang ganda, no? Kukuha ko mamaya. Sabay turo ni Japs sa isang babae. Napailing na lang ako. Bahala ka dyan. Eh ikaw, seryoso, hindi ka talaga kukuha. Pangungulit niya. Hindi pre, may fiancé ako. Sagot ko. Eh ano naman, isang gabi lang to. Hindi naman pati niya malalaman. Natatawa niyang sabi. Hindi ko na lang pinansin. Pero sa totoo lang, ay di rin naman ako bulag. Nakikita ko sila na magaganda, maayos ang pangangatawan at marunong mag-entertain. Napapaisip tuloy ako, ano kaya ang pakiramdam? Pero agad kong pinipigilan yung sarili ko. Hindi pwede, bulong ko sa isip ko. Habang si Japs ay tuwang-tuwa na may kasamang babae. Pre, sayang ka talaga. Biro niya sa akin. Ngumiti na lang ako, pero sa loob ko ay may kakaibang pakiramdam. Hindi ko man aminin sa kanila, ay may part sa akin na natutokso. Hindi ko lang hinahayaan na manaig. Para makaiwas, ay madalas hindi na ako nagtatagal. Pag nararamdaman kong hindi na okay, ay aalis na agad ako. Pre, mauna na ako ha. Paalam ko. Ang bilis mo naman, sabi ni Migs. May pupuntahan lang, sagot ko. At dire-diretso ako kay Trixie. Pagdating ko sa apartment niya, ay bubungad agad siya. Ambi alak ka, tanong niya kasi naaamoy niya yung singaw ng katawan ko. Gumiti ako ng konti. Oo, napasyat lang kila Migs. Sorry ah. Okay lang, basta ba iinom ka ng kaya mo lang, sagot niya sabay pasok sa loob. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi naman kasi siya mausisa. Naupo lang kami at nagkwentuhan. Kumustang work mo? Tanong niya. Ayos lang, ikaw? Sagot ko. Hanggang sa mapunta na naman sa pagiging malapit. Magkatabi, magkadikit, at nakayakap na siya sa akin. Trixie, bay na kong tawag. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Unti-unti ay nagiging mas malapit. Yung tipong hindi na namin namamalayan
na napapahigpit na yung yakap namin sa isa't isa. Napapahalik ako sa kanya at hindi naman siya agad umaayaw. Pero ramdam ko na may ibang nangyayari sa akin. Yung gigil at yung init ay nandun na. Parang konti na lang ay bibigay na ako. Trixie, bulong ko ulit, and that time, iba na yung tono ko. Pero bigla siyang lumayo ng konti. Lan, sorry. Mahina pero firm na sabi niya. Parang biglang nahimasmasan ako. Oo, okay lang. Ako dapat ang mag-sorry. Pilit kong sagot. Kahit sa loob ko ay parang may gustong sumabog. Huminga ako ng malalim at pilit kinakalma yung sarili ko. Tara, pahinga muna tayo. Sabi niya. Tumango lang ako. Pero hindi na ako mapakali, Papa Choy. Maya-maya ay tumayo na ako. Trixie, alis na muna ako. Ha? Bakit naman? Gulat niyang tanong. May aasikasuhin pa nga pala ako bukas. Gusto ko na rin magpahinga sa bahay. Palusot ko ulit. Hindi ko na pinakita yung nararamdaman ko dahil ayokong isipin niyang may mali siya. Okay, sige. Ingat ka. I love you. Sabi niya. Gumiti ako. Ikaw din. I love you too. Paglabas ko ng apartment niya, ay doon ko lang nilabas yung bigat ng pakiramdam ko. Parang may halo ng frustration at pagod. Hindi ko na kinaya talaga, Papa Choy. Paulit-ulit sa isip ko yung mga nakita ko sa bar. Yung mga tawa ng tropa ko, pati yung sandaling halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko kay Trixie. Parang sabay-sabay silang bumalik at doon ako tuluyang napatinag. Hindi ko na sinabi sa kahit kanino. Tahimik lang ako umalis at bumalik sa bar na tinambayan namin ng tropa ko. Naka-jacket ako at may suot na cap at salamin dahil ayokong may makakilala sa akin. Dumaan ako sa likod at hindi sa main entrance. Kailangan kong mag-ingat. Diretso ako sa VIP area. Pagpasok ko ay sinalubong agad ako ng ilaw at ingay. Tapos may lumapit na staff. Sir, first time mo? Tanong niya. Tumango lang ako. Oo eh. May gusto po kayong kunin? Tumango ulit ako. Saglit pa ay pumasok na ang iba't ibang babae sa loob ng VIP. Inisa-isa ko sila para makapili ako. At may isang babaeng umagaw ng atensyon ko. Tahimik lang siya sa gilid. Hindi siya yung pinakamaingay o pabida. Pero may kakaiba sa kanya. Simple lang, pero may dating. Siya yung gusto ko. Sabay turo ko. Lumapit siya sa akin na may konting ngiti. Hi, I'm Loisa. Sabi niya. Ako nga pala si Lance. Sagot ko. Kahit hindi ko na rin alam kung bakit sinabi ko pa yung pangalan ko. Wala na masyadong usap. Parang pareho naming alam kung bakit kami naroon. Ilang sandali pa ay umalis na kami at dumiretso sa isang hotel. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil parang may parte sa akin na gustong umatras. Pero mas malakas yung kagustuhan kong takasan yung nararamdaman ko. Pagdating sa kwarto, ay doon ko na tuluyang binitawan lahat. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Hindi ko na rin naalala si Trixie sa mga sandaling yun. Ang nasa isip ko lang ay yung matagal ko nang pinipigilan. Yung pagod, yung gigil, at yung tukso. At doon ako unang nagkamali, Papa Choy. Pagkatapos namin, ay bigla na lang akong natahimik. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Napaupo ako sa gilid ng kama
hawak yung ulo ko. Ayos ka lang? Tanong ni Loisa. Tumango lang ako. Oo, okay lang. Pero hindi yon totoo. Sa totoo lang, ay doon ko lang naramdaman lahat. Yung bigat, yung konsensya, at yung realization na may ginawa akong hindi ko na mababawi pa. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung ginawa ko o yung taong sinaktan ko kahit hindi pa niya alam. Tahimik akong umalis pagkatapos at hindi na ako lumingon. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, ay iisa lang ang nasa isip ko. Sa isang gabing hindi ko napigilan ang sarili ko, ay nasira ko ang lahat ng pinanghahawakan ko. Akala ko noon ay isang beses lang yon, Papa Choy. Isang pagkakamali na pwede kong ibaon at kalimutan. Pero nagkamali ako. Hinahanap-hanap ko yung nangyari. Kahit pilit kong i-deny, ay may parte sa akin na gusto kong balikan yun. Hanggang sa isang araw, ay hindi ko na ulit napigilan ang sarili ko. Binalikan ko si Loisa. Sigurado ka? Tanong niya sa akin nung nagkita kami ulit. Tumango lang ako. Oo. At doon na nagsimula ang sunod-sunod. Naging paulit-ulit na, Papa Choy. Parang naging escape ko siya. Ang nangyayari ay pupunta muna ako kay Trixie. Magkikita kami at magkukwentuhan. Tapos, pagkatapos ay saka ako diretso kay Loisa sa apartment niya. Parang double ang buhay. Sa umaga o hapon, ako yung fiancé na maayos, nagmamahal, at may plano sa future. Pero pagdating ng gabi, ay ibang lance na ako. Alam kong mali, Papa Choy. Alam kong niloloko ko si Trixie. At sa bawat beses na ginagawa ko yon, ay mas lalo kong nalulubog. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko inaasahan. Lance, kailangan nating mag-usap. Seryoso ang muka na sabi ni Loisa. Kinabahan agad ako. Bakit? Anong meron? Saglit siyang tumahimik bago nagsalita. Buntis ako. Parang tumigil yung mundo ko. Ano? Hindi ako makapaniwala, sa totoo lang. Buntis ako at ikaw ang ama. Hindi ako agad nakasagot, Papa Choy. Para akong nabingi. Ang daming pumasok sa isip ko. Si Trixie, yung kasal namin, at lahat ng plano. Simula noon ay umiwas na ako. Hindi ko na siya pinupuntahan. Naduwag ako at natakot. Natakot akong mawala si Trixie, yung babaeng mahal ko. Yung pinangarap kong makasama habang buhay. Akala ko, Papa Choy, ay kaya kong takasan yung problema. Pero hindi pala. Isang araw ay nagyaya si Trixie. Lance, samahan mo naman ako. Sabi niya. Saan? Tanong ko. May bibisitahin lang akong kaibigan. Sino? Basta. Hindi mo pa siya nakikilala. Nagtaka ako. Ha? Kilala ko naman lahat ng friends mo, di ba? Umiling siya. Hindi ang isang taong to. Private siya. Complicated kasi. Medyo kinabahan ako. Pero sumama pa rin ako. Pagdating namin sa clinic, ay lalo akong nagtaka. Dito? Tanong ko. Oo. Sagot niya. Pagpasok namin ay parang may mali na agad akong naramdaman. Hanggang sa nakita ko siya. Si Loisa. Parang binagsakan ako ng langit at lupa, Papa Choy. Anong ginagawa mo dito? Halos pabulong na tanong ko. Tumingin siya kay Trixie,
Tapos sa akin, "Trixie, siya yun?" Diretsahan niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Trixie. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Loisa. "Siya si Lance, di ba? Yang kasama mo?" "Siya ang ama ng dinadala ko." Katahimikan. As in wala kahit anong tunog. Parang hindi makahinga si Trixie. Hindi to totoo, Lance. Magsalita ka." Mahina niyang sabi habang nakatingin sa akin. Pero wala akong masabi. Kasi totoo. "At kung gusto mo, magpa-DNA pa tayo," dagdag ni Loisa. Doon na tuluyang bumigay si Trixie. Umiyak siya. Yung iyak na hindi gugustuhing marinig dahil punong-puno ng sakit. "Ang sinungaling mo!" Nanginginig ang boses na sabi niya sa akin. Tapos bigla siyang umalis. "Trixie!" Habol ko. Sinundan ko siya hanggang sa apartment niya. At humarap siya sa akin na galit na galit. "Bakit, Lance? Hindi mo na ba natiis?" Sigaw niya. "Trixie, please." Susubukan ko sanang magpaliwanag. "Wala akong gustong marinig. Niloko mo ko." Putol niya agad. Napayuko ako. Sorry. Yun lang." Ulit niya. Dahan-dahan niyang hinubad yung singsing sa daliri niya at doon ako lalong nasaktan. "Hindi ko na kayang ipagpatuloy to. Ayoko na, Lance." Umiiyak pa rin na sabi niya. Inabot niya sa akin yung singsing. "Please, wag mo na akong hanapin." At doon siya tuluyang nagsarado ng pinto. Naiwan ako sa labas ng pinto niya, nahawak yung singsing at wasak na wasak. Sa isang iglap ay nawala ang lahat dahil sa mga desisyon kong ako rin ang may gawa. Sa huli ay pinanagutan ko si Loisa. Marami ang nagulat. Lalo na't si Trixie ang inaasahan nilang papakasalan ko. Pero tinanggap ko na lang na ganun talaga ang nangyari. Hanggang ngayon ay may kantsawan pa rin ng tropa. Pero okay lang. Alam ko naman kung saan ako nagkamali. Balita ko ay nasa abroad na si Trixie at maayos na ang buhay niya. At masaya ako para sa kanya. Nang makita ko naman kung gaano ka hands-on si Loisa sa anak namin, ay unti-unti ko rin siyang minahal. Kalaunan ay nagpakasal na rin kami. Ngayon ay masaya na kami, Papa Choy. At yung masayang pamilya na nakikita ko noon kay Trixie, ay kay Loisa ko pala makukuha. Iba talaga pag naglaro sa'yo ang tadhana. Oo, malaki ang naging kasalanan ko kay Trixie. Pero pinagsisihan ko na yun. Doon na pumasok sa bokabularyo ko yung kasabihan na kung kayo talaga para sa isa't isa, ay kayo pa rin sa huli. Pero heto ako, kasal kay Loisa. At masaya kasama ang mag-ina ko. Alam kong maraming manghuhusga, pero wala namang perpekto, Papa Choy. Natutunan ko rin na ang isang maling desisyon ay pwedeng magbago ng buong buhay. Kaya payo ko ay mag-isip munang mabuti bago gawin o pasukin ang isang bagay. O kaibigan, baka naman pwede kong humingi sa iyo ng kahit isang subscribe lang dyan. O kaya, mag-comment ka sa ating mga videos kung anong pwede mong ipayo sa ating letter sender. Maraming salamat po sa inyong lahat.